i-run through lang natin yung roadmap natin. Then, I think let's focus on what's most important. And that is our deliverables and activities. Let us just acknowledge first the presence of our resource person, Sir Richard. Good morning po. So I think yesterday na-share na natin to sa inyo on our group chat. So this will be the same document na i-attach natin dun sa ating proposal na pag-establish ng compliance team. So like the SOC, PMO, we will be looking forward to have a TWG. Why we need a TWG? A technical working group. Because from time to time, we will be needing you guys to fly from one region to another. And without TWG, wala tayong pagkakaklahan. So, in creating the TWG, this one is vital, yung ating roadmap. Okay. So, sa statement ba ng what is Compliance and Quality Management Officer? Any comment or suggestion tayo? The Compliance and Quality Management Team, CQMT, is the Department of Social Welfare and Development's dedicated unit represented by the field offices nationwide, responsible for ensuring regulatory compliance and maintaining high quality standards across all operations. Ayan, may nagsabit ng report. Comprising skilled professionals, the CQMT employs advanced tools and techniques to continuously monitor, evaluate, and organization's processes, products, and services. Their primary objective is to identify and mitigate compliance risks and quality issues, addressing non-conformities with laws and regulations standards like ISO 7001 and 9001. By conducting audits, assessments, and implementing corrective actions, the CQMT enhances the organization's compliance, posture, safeguards its reputation, and ensures the delivery of high-quality service. So, any input, guys? Pabukas yung Google Sheet natin, doon sa Google site, meron doon di ba inquiry or, ano ba yun? Question and inquiries? Freedom Wall. Kindly, Freedom Wall. Kindly type nyo doon kung ano yung suggestion niyo. Para mabilis tayo. George, what's the extent of compliance risks? Everything. Basta law, regulation, kanina yun. Not only limited to quality and information security. Limited only sa information security quality for now. Yeah. Siguro qualifies mo lang yung state kasi identify and mitigate compliance cases. Parang pag may nakita ba silang kwarto na walang fire extinguisher, are they going to call it? Because that's a violation of the health and safety health and safety regulation. Ibang paano qualify? Hindi qualify nyo na kasi parang Turn na pala ako rito. Sorry for that. Yes, yes sir, sorry. it's too broad. At saka yung mitigate, hindi sila yun eh. The mitigation part will be on the part of the process owners. Siguro the compliance officers will identify. No? Identify. Pero yung mitigation part, hindi na sa kanila yun. Kasi when you say mitigation, you do something. Kaya kung hindi naman nila proseso yun, they are not the best Person. Yeah. Ang panood na lang po para ma-adjust natin siya. Yes sir. Anything else? Like file siya. Actually. Oo nga. Adjust na natin. Nasa comment sa ilalim ko lang. George, yung ano nga rin, implementing corrective action. Implementing. It's not there. Hindi sila mag-i-implement yan.
Ang mag-i-implement ng corrective action will be the Action. process owner. So, remove natin ito sa ma'am, the implementing corrective action and mitigate compliance risks. So, the new statement will be, By conducting audits, Assessment. by Tanggalin conducting na audits natin. and reviews, by conducting audits and reviews, the Strike- CQMP strike lang muna, enhances ma'am. yan. Tanggalin ko na yun. Audits and reviews. Alisin mo na yung word na assess. Alisin mo na yung word na assessment. Kasi baka kasi magre-risk assessment sila eh. Baka by conducting audits and reviews, the CQMP enhance the organization's compliance posture, safeguards its reputation. That's it. Sir, how about, they are one kasi na mag-lead ng risk assessment. Yeah, oo. Eh, So, okay lang. kasama na yung doon eh. Teka ha. Tanggalin yung mitigate. Mitigate ulit. Tsaka mitigate pa. Tagayin, madadagdag trabaho niyo. Their primary objective is to identify compliance Doon kasi sa first paragraph, maintaining high quality standards across all operations, dun sa maintaining standards, kasama doon yung maintaining ng ISMS, di ba? Yes. So in maintaining the ISMS, given na magre-risk assessment. Kaya kumbaga embedded na yun doon. Hoy guys pag pinatod tayo ni Asik i-capture niyo yung sinasabi ni Sir Richard para pag tayong sumalang sa hot seat, alam niya sasagot niyo. Sir. And regarding dun sa operation, sir, na binanggit mo, sabi rin ni Sir Ronel, will that be ICT operations lang? Or what type of operation will that? Yeah, George, ano yun? ICT operations. ICT operations ang focus natin. Should We're we- hired for ICT. So we specify? Should we? Yeah. Para mas maging specific siguro. Kasi nakalagay sa all operation. Or all operations related to ICT. Sa tingin niyo, sir? All ICT operations. Yan. Across all ICT operations. Agree ba tayo doon? Okay kayo doon? Okay. Nakaka-capture naman natin kung ano mga change natin, no? Anyway. Ma'am? Okay. Tanong ko lang, kasama rin ba sa task natin yung monitor nung implementation ng mga corrective actions nila? Kasi tayo yung mag-audit. Kasi parang sa isofocal ang ano po niyan, sir? Or R2? Corrective action. Yes po. ICT functional ICT kasi ito, ma'am. Di ba mag-i-issue, kung tayo mag-audit, mag-i-issue rin kasi tayo ng ano, ng Ng mga form. NCs kung Yes po. sakaling may mahanap ka. Then the Tayo rin ba ang mag-monitor ng implementation ng mga corrective actions nila? On your respective Offices, yes. Kasi yun yung i-issue natin sa inyong mga respective offices. So, mag-i-issue ng conformity will not be you, but within the team that will be visiting your office. Kasama na rin dun sa may word na review doon. Yan na natin. kasi Edit rin si Karma. review, review daw. ito yun, sir. Review. I think, ma'am, siya muna kaya saksak. Sige, sir. Kasi hindi ko siya hinahawakan eh. Para at least hindi siya mamamatay. So, I think kasama na siya dun sa review. Kasama na siya. Yes. George, papatingin natin. Sir, ito. Yeah. Ayusin. Sorry. Ay, sir. Ayusin na natin yung premise. Sir. Nationwide, responsible Yes. for ensuring regulatory compliance. Alisin mo na yung word na regulatory doon. Wala na. Ensuring compliance and maintaining business excellence standards across all ICT operations for both quality and information security. Very good. Yes. ICT May operation. picture. ICT operations for both quality and information security. For both
Quality and Information security. Yan. So, dun lang tayo, dalawang standard niyan. Kasi baka biglang magpasok ng environment. Hindi na sa kanila yun, di ba? Quality na. Comprising skilled professionals, the CQMT employs advanced tools to continuously monitor. Okay. Now, yung the lady is mentioning about audits, etc. Kasama na yun doon sa ensuring compliance and maintaining the standards. No? Kumbaga, all-encompassing na yun. Kasi when you audit, no, at nag-issue kayo ng non-conformity, yung corrective action, kayo magbabalidate noon eh. So, nakapaloob na yun doon. In your role in maintaining the standards, kasama na yung pag-check ng mga corrective action. So sir, when it comes to audit, do we need to create a standard for SOP? Meron na, the same SOP na ginamit Ginamit natin, so IQA. Yun na yun. Pero sir, during the audit kasi hinanap dun yung 93 controls na hindi na ipakita. So ginawa namin, minadali lang namin yung document to reflect that 93 controls. But in the process, Yun na wala. yun, the same process. So we will just adjust Yeah. it. So, same process. Yes. Okay. So, kaya tayo sa ano? Sir? Okay na? Okay, sir. Kayo? Sila, kasi Kaya kayo? hindi sila gagawa niyan eh. Okay, next tayo. Sir Carlo, hindi mo lang gagawin. Yan, weakness and strength, siguro discuss natin kasi masyadong marami yan. And ang pinaka-focus kasi natin is the roadmap and the deliverables and the activities. Siguro, let's discuss this one online na lang. Next, ma'am. Vision and mission. To be the leading government agency in delivering secure digital social welfare services to the most vulnerable, setting the benchmark by strictly adhering to the IS 27001 information security. Pagbalik rin natin kaya. Quality and quality management standard. Pero wait, okay ba kayo sa vision natin? Sir, vision, To be the leading government agency in delivering secure digital room for improvement. Kanino yung vision ito? Na CQMT lang, sir. Na nakaangkla kay DSWD. Dapat. Kasi having the word digital there, parang, you know, you are limiting yourselves. Truth be told, baka mas maraming papel kaysa digital. So, sa secure digital social welfare. So we can just remove it. Information. Secure social welfare services. Secure social services. social welfare service to the most one. Parang nag-focus po. Complete tayo sir sa ibang agency. Wala nang ibang agency na nagbibigay ng social welfare services. Oo. Kayo lang din. Ano lang din. Kasi di lang po. Gusto ko yung statement ng vision. Vision 2. Parang ang pangit. ACSC, RACO, mga NAC. George, pwede ba to be the leading team within the DSWD? To be the leading team. Leading team within the To be DSWD. the lead team within the DSWD? Kasi- Actually, sir, hindi lang DSWD ang target boss. Within. Okay. We want to become the center of excellence. When it comes to cyber and which includes na rin yung sa compliance. Sige, ibalik natin. So, hopefully, nandiyan naman si Sir Richard eh. Sir Richard yun yung vision ni ASEC. Pero ang ano kasi sir, ang vision, if I may share my experience in our university before, a vision changes every now and then because it should not be the same vision forever.
So I think Sir Richard is telling na for now, or how many years should we work to meet that vision? Yan. Meron tayong target year eh. So after 3 years, we now become the leading team in the DSWD in doing this, in delivering secure yada yada yada. And then after 3 years, we revisit and revise our vision and mission. Well, the mission is supposed to be the same, but we may restate the mission statement. But the vision should be different. Kasi ang vision noong 1990s is different from the vision now. So, Now, what's the difference between vision and mission? Yes, sir. Mr. Chair, if I may interject, the good gentleman from Tuguegarao, I would like to make a manifestation lang. Hindi kasi, hindi gusto ko naman yung point, pero in the context of management lang, may vision dapat as is, yung sinasabi ni Sir Rai, those supposed to be our strategic goals. Pagka strategic goals, it could be like in 2026, we are the leader in 2020. blah blah blah. That we are doing this, we're doing that. Pwedeng ganon. Pero kung vision siya, I think mas okay ako na as is lang siya. Oo, the highest point that we can be will be our vision. Actually, that's the difference between the vision and the mission. Oo. Well, the And the difference. strategic goals. Oo. Kasi kung vision, of course, that's the highest point. And then the mission, to do, what are the things to do, to achieve. Pero yung strategic goals, yung mas specific sana siya. That's how I take it. Mr. Chair, knowledge. siguro yun yung interpretation ni Sir. No? So, I have different interpretation. Kasi nga, katulad na sinabi ko, siguro yung gustong sabihin ni The Good Gentleman from Pampanga. Is tawag dito? Generic vision na kapag binasa natin today at binasa natin 20 years from now, parang yun pa rin yung tinatarget na generic vision. Siguro yun yung ibig sabihin ni Sir na parang isang statement. So, since we are now at the middle of the road when it comes to vision and mission, which is very important sa team natin, but we have limited time to discuss this matter, and we have more priorities na kailangan ma-address considering na nandito pa si Sir para ma-ilalim yung mga activities natin. Let's discuss it online. Yes, sir. Sige. Let's publish this online. Okay ba kayo doon? Okay. So, next po tayo. Proceed to the next part of the program. So, framework, I'm sorry to become so much biased. Kasi 27001 at saka NS na ginamit ko, wala 9001. Considering na quality management din yung ating konti. So, yun lang naman yung kailangan natin dagdag dyan, yung 9001 na framework. If there's any. And the 9001 guys, you can adjust this slide. So, itong framework nito ay susundan ng team natin throughout our operations. Or you want to remove the NIST? So Richard, do you recommend po na i-remove namin yung NIST? And Ginamit niyo ba yung NIST? yes sir, actually yung SOC po is NIST ang aming framework na ginagamit. And they will be having a close collaboration with the SOC din. Wait. The Security Operations Center namin. Kasi the cybersecurity group, we have the cybersecurity of the field offices, we have the Security Operations Center nationwide, then we have the compliance officers, sila yun. And meron pa ba ng data privacy, compliance to the data privacy. When are you going to train them on NIST? Di pa yung kailangan namin, sir, i-plan. Ang dami pa kasi it's very
treatin nyo talaga yung team eh. Ngayon lang kami naghalos na continue. Well, if you want to retain that, make sure that they are Well versed, yeah. that they are competent in AST. Sure. Sure. Pero, Sir Richard, ang galing ba na like 7,000 volts na then yung cycle na plan mo It is, PDC. Kasi mas simple yun. Ha? Yeah. Hindi, kasi yung NIST naman, these are the set of controls eh. Yes. Meaning to say, on top is your 27,001. Pagdating mo sa selection of controls, you can select from Annex A, you can select from NIST. Wala naman naglilimit kung saan ka pwede kumuha ng control. You can even design your own. The reason why we're using the NIST because it is more easy to follow. Kumbaga kapag na-comply natin to na sundan, may specific kasi siyang guidelines na tinuturo. Kapag nasundan mo yun, itatama mo nila siya sa 27001 or 27002. And yun din yung reason kung bakit yun ang ginamit ng SOC. So, the missing is the 9001. So maybe you can put the 9001 here. Sino kaya pwede maglagay? Then kasi ituturo nyo rin yun. Di ba yun yung agreement natin? Sino pwede mag-lead ng for the 9001? Parang nakikita ko kasi, sir, that kahit na iniwanan na natin yung mission, parang kasi pwedeng mission yung detect, protect, identify, recover. No, parang pwedeng doon na lang tayo umikot. Kasi mas specific yung action words. This one is a framework when it comes to ICT. So, meron tayong frameworks for the ICT, yung specific conduct. Since ito yung may certification na applicable, most na ginagamit natin, nilagay natin siya. And yung 9,000 walang nawawala. Kasi ito yung magbe-bridge sa atin sa security team. Itong NIST. Sa NIST kasi, nandiyan may specific dyan on how you should handle an incident. How you should secure the workstations. How you should implement certain things when it comes to ICT operations. So magiging magandang reference nyo rin ng team yun on how you do that. May specific document talaga sila. Incident handling document composes of 93 pages, but you can summarize that document kung ano yung best practices. May specific siya. Unlike yung pinakita ko sa inyo na annexes na 93, may nahanap siya, though wala pa tayong document na kung ano yung dapat hanapin. Sir, clarification lang, hindi kaya tayong conflict sa DPO kasi yung ano nila is 9001 na. Hindi naman sir. Kasi yung 9001 is quality. It's all about quality. Which is, yun din naman ang gawin natin. Any processes, any documentation, or any services na ibibigay natin, it should be aligned with 9001. It just happened that we have a context of 27001 ICT. Information security, securing those informations. Okay. So siguro discuss na rin natin if we will retain the NIST, but the 9001, sino pwedeng maglagay? Saan, sir? Si Ma'am. Ma'am, panood na lang po. Care of Ma'am Janela. 9,000 framework. Okay, next. Lagay ko dito. This one, tapusin muna natin yung vision mission, saka tayo makapunta dito. Okay, familiar naman kayo sa structure natin, no? Guys. So we have the secretary at the top, Asik Julius, as our top management, executive level. We have Director CJ. Naka-link lang ako sa kanila, but I am not the compliance officer ng central office. There should be someone, not me. Okay? Then, the RIPNO head. So guys, all of you will be reporting to the RIPNO head. Ha? Kasi unang nagawang graph, naka-report sa akin eh. So, RIPNO head. Then, the rest, the SOT tasker.
Central Office, si Sir Jan pa, pero hopefully makakuha tayo ng someone that will take that position talaga. Kasi si Sir Jan is nasa cyber natin. We have the Visayas, 3. And we have in Mindanao, 5. So, groupings tayo na lang siguro. By system. So, gagawin natin yung TWG para magkaroon tayo ng ability to travel and to conduct audits on other FOs. Ano ba ang gusto niyo? By 3 o by 2? Sir, ano ba magandang recommendation po? By 3 o by 2? Sila lilipat. Kasi maganda po mag-groupings. Though yun naman is rotation ng gawin natin para hindi lang kayo magtatrabaho. Makakatrabaho nyo rin yung iba't iba. Pero ano po ba? By 3 o by 2 yung pinaka-maganda? To do what? Internal audit ng other region. Cross. Ah, Audit. okay. O by 3. Sir, can you guide, ano yung magiging particular role ng tatlo ngayon? Yung nag-audit? Hindi, parang mas mixing yung number of days to... Then, Also, you may want to consider yung mga field offices that are near each other. For example, if you're flying auditors from Luzon to Mindanao, tingnan natin kung how many field offices can be audit. Baka merong nalalapit siya. yeah, siguro gawa tayo ng ano. Kaya if you're flying the Visayas team to Manila, i-audit yung 4A, nasa ano ba, i-audit yung 4B, nasa Malate. They can do it. Tsaka NCR. Tatlo. Kaso ang mangyayari yung familiarity nila sa katabing region sir eh. Depende yan sa yung lead auditor na yung kaplano. So, Dapat mo na mag-train sila on how to. yeah. So, mapanood na lang po by 3 yung ating direction. 3 members. So, ba't kailangan pa ng TWG, Sir George? The TWG will be used para palipad kayo during travels. Wherein kami rin yung members. Yes. Kaya kayo rin. Kailangan, hindi ko lang makita yung ano, rational. Like the PMO, they have a centralized function. They have project management sa mga field offices ninyo, may mga projects kayo, particularly the field office. Pero as a team, they have assigned tasks. For example, the project for the firewall management. Merong PMO na nakaset sa amin. So, para ma-consider yung kanyang function, or yung kanyang, ma-consider yung kanyang effort and yung kanyang ginagawa sa pagiging PMO namin, ay nasa central office ngayon, and centralized siya, ginagamit yung TWG. So, before the request, before a request ng PMO na i-assign sa centralized project, i-invoke niya yung TWG. Same as, pag kayo magkakandak ng audit sa ibang field office, yun din yung i-invoke natin to provide you para makakuha tayo ng memo, invitation, travel, yung mga ganun. Or do you think hindi na siya kailangan? Baka pwedeng, niisip ko lang, no? Baka mali ako. Baka pwedeng ano na lang, since one ICT and one TSWD naman ang track natin, pinicturean ko. Baka pwedeng, in action, baka pwedeng subcommittee na lang tayo ng ano, ng card nila ASEC and use ASEC Adoba. Baka pwedeng subcommittee on ISMS. Actually, yan din yung... Baka pwedeng gano'n. Yan din yung dinidiscuss ko way back pa. Kasi, kanino ba dapat nagpo-call ang audit? Kasi at the end of the day, magiging, kumbaga kung ang goal natin, integrated QMS, sila rin naman yung nauna doon. Baka pwedeng isang, doon sa card tayo ay isang guhit din. Pero nga, ang tanong ko na kasi noon, Sir,
let's conduct audit for us to have visibility ng security posture. Meron daw tayong internal audit. Ngayon, I was thinking it is the IAS. Internal audit ng DSWD, so they should have the team for the all the audit across. Kukuha lang sila mga specialized individual on that particular area. Kung may quality, may information, because that is free. That is their mandate to audit across. Pero since nga parang hindi nag-work yun, lumabas ata yung sa planning. So sila kasi yung pursue talaga no ISO 9001. So nabuo yung kanilang team sa QMS. Ang worry ko is, which is dinisis ko na lang kila Sir Glenn, na ang conduct ng audit nila is very QMS. Tayo is specialized for ICT. So what I'm thinking is why not let's make use of the ICT skills, the skills of audit in the context of ICT, then let's merge. Kasi kung kayo is i-merge ko kagad sa QMS, ang takot ko is baka ang mag-conduct yung audit is QMS, which is nangyari nung last audit. Nag-audit ang yung kayo, nag-comment, bakit wala dito yung annex and entity controls? Kasi ang naging approach natin is QMS. So why not strengthen natin muna yung ISMS, audit niyo yung mga servers, audit niyo yung lumipad muna. Anyway, this is only the ICT ha. Hindi tayo lalabas sa ICT context dito. Kasi sino lang ba may capability para sa infrastructure and network? Tayo lang. So yun lang i-check natin. It's just happen, naka-integrate sa quality, kaya medyo nagkakaroon tayo ng confusion because quality is there na. May susunod na tayong processes, may susunod na tayong documents, may susunod na tayong etc. Pero yung ability to audit the ICT, yun yung kailangan natin patibayin. Nagkapag-matibay na yun, next week, meron nga ang preview sa server here. I believe di-discuss din yun kung paano maging division between the ISMS and QMS. And discuss natin yun sa team. But for now, yung being a sub-division, I think i-release ko siya sa actually, sinabi ko na sa kanila yun. Ay, napag-usapan na namin ni attorney, sabi ko attorney during the QMS na workshop, attorney, identify po tayo ng kahit 5 or 10 individual that has an ISMS perspective. And that will be the ISMS auditors. Pero hindi kasi nag-materialize yun sa QMS side pa during that time. This just happened, nandito kayo. So mukhang kayo yun. Saka natin kayo sasama kay kila attorney. Na ma'am, attorney, meron po kami dito mga ISMS and we have guys here na QMS na ISMS pa. So kayo maging IMS. Ayun. So, paano mangyayari yun kapag nagkaroon kayo ng first-hand experience on how to conduct the audit? Kasi baka pagdating ng sinapakagad natin sa QMS, baka masuwi tayo sa pagkakandak ng audits ng SOP. At least pag nagkaroon kayo ng first-hand experience sa pagkakandak ng audit sa mga servers ninyo, yun nga, lilipat kayo sa kabilang field office, i-check nyo yun. Ang gagamitin naman natin flow pa rin is yung IQA. Pero actually, connection din yun back to IQA. Wala din yung information security. Meron ba? Sa ano? Wala. So, pag-usapan din natin yun. Kakausapin. Actually, i-reverse ata namin yun. Ayun. Any other, ano? So, okay kayo doon. I-focus muna natin sa ISMS. Sir, so balik tayo sa ethical review at Yep. So, sino gagawa nun? At least to sana. So, dun sa PWG, sir, para lumitaw yung added factor. Yes. You can only other in this area, in this context. This document will serve as your added function. Doon sa document na yun, na-rate ninyo, this will be an added function for us to ensure yung quality of audit, information security is up to the standard. So you will audit each other.
field officers. So, who will take the task to do that TWG document, and of course, identify your new team. Yes. Ni Sir Den. I think i-spare mo na Sir Den. Hindi. You can capture that para mag-sign. Remember, it's not necessarily nasa seal. Tap nyo lang siya kung kailangan pirmahan na. Pero I'm looking na isasali sa inyo. Sa quality. Actually, din yung... Experience sa quality. Sir Ferds, okay. Sir Fernando lang si possible yung magdadaan. Parang SO lang naman yun, ba? Hindi ang SO. Hindi. Nilalagyan mo kasi siya ng ano eh, di ba, di ba? Sa taas Roles mo. and Ano yung responsibilities. I-share namin sa yung document ng ano. Meron kang, meron kang document na? Ano? Meron tayong TWG ng SOC. I-share ko sa inyo. Ang kailangan ko lang sa inyong gagawa at mangungulit sa akin. Sir, nasa yung template. Okay. So, sinong ka-partner mo? QMS? Ang forte mo, right? Ay, SMS. Excellent, okay. Sir, ma'am, panood po, Sir Gilbert and Sir Fernan, when we expect na ilabas natin to? Kahit ano lang. Next Friday? Yes. Siya rin ba yung gagawa ng film? Hindi. Patay ka. Ikaw pala gagawa sa... Si Ma'am Jam yata yung feedback report Hindi, eh. mag-ano po kami ng document. Sa documentation. Ako naman ata ng December yung risk management. Tama sir. Yung Katapusan. risk management, Hindi pa ba si hanggang Richard? katapusan ng service. Bibigay ko ng activity sa kanya. Kasunod yung activity. Ba? Pakonsult naman. Kasi isa to supposed to be yung ano, dapat sana yung Date lang yung kailangan natin. Date mo natin. Next week Friday. Kaya? Si WG daw. Ay, iba? Sure, kaya. Next week. Ay. Ano, 13. 13 ba? Okay. Next tayo. Palakpakan naman natin si Sir. Next week. Okay, sa asset inventory meron naman tayong mga focus area, di ba? Meron ba kayong complaint? Ano to? Focus area. Asset inventory, information system inventory, awareness and compliance, and policy and documentation. MTS inventory. Saan yung audit na? Ha? This is more on compliance sa mga area ninyo. Lahat ng, sino dito ang nasa asset inventory? saka si Sir Gilbert. With Gilbert. Information systems and inventory, Sir Kim. Awareness and compliance, then policy and documentation. So lahat meron na tayo, no? Okay. So, Wala kasi yung, saan dito yung MFA sir? So, awareness na yan? Awareness na yan. Sige, awareness. Awareness issue tayo. ha? Sir, Napapunta tayo dyan. wala. Okay, Parang next. nag-ordered yun, ah. So, operations manual na. Since meron tayong mga focus area, May ano. may nag-commit kasi kahapon, di ba? Kagab ba yun? Wala rin akong matandaan. May kaso matalas sa... matalas ang... Memory sir. Anong tawag ko? Parang wala namang minutes. Pornographic memory. Hindi naman kailangan, actually, it's not necessarily na kayo lang yung gagawa. Kayo yung magpupush, magdra-draft para pag-input din yung lahat. So, Sir Brian, thank you po. May ano naman, meron naman tayong ano sir, no, model na pwedeng ano. So, ah, so, So, ops manual. Oops, manual daw. Sir Bri, ikaw na talaga. isang portion, isang different document. Ang weak point ng ating ICT-MS Operations Manual is very high level na.
Ngayon, pag dumating si auditor, yun yung naging problema ko, kaya explain ko kila asset. Sir, we have the infrastructure management division. We have the systems, data center, and the web application. The data center, they conducted an audit. Wala mapakitang document on how they operationalize the data center. It is not only the simple swim lane or standard operating procedure. It covers the management, the whole, the risk management. Meron ba kayong, ang data center ba natin nagkakalat ng risk management? Anong, ano yan, every kailan yan? So, doon sa ginawa namin data center management guidelines, nakaturo siya kay risk management procedure. Physical access, kasi data center siya. Consider namin yan. Yun yung mga nasa operations manual no IMD ngayon. So lahat dapat ng, yung isang operations manual ng ICTMS, dapat may specific siya na management. Kasi kahit may operations manual ka, wala kang management, that's the problem of the current ICT natin. Undocumented yung mga practices, undocumented yung mga management ng mga servers, hindi natin alam kung kailan sila nag-routinary inspection, hindi wala kang feedback report, and feedback to the supplier. So lahat yung hinanap. Good thing sa data center accreditation natin, nagkapangil tayo. Sir, we created the data center management guidelines way back January. Hindi siya nang umuusad. Bakit? Hindi pa siya na-appreciate ng ICTMS. Nung malapit na yung audit, nakipag-work, at saka busy din pala kami during the implementation ng firewalls, ng security. Nilapitan ko na, sir, tapusin na natin to. So, nung tinapos ng inupuan namin, natapos naman siya. So, naging baby na lang siya ni Operations Manual. Ngayon, pag sinabi nila sa Operations Manual yung data center, we will present the ICT. Sabihan niyo lang po yung kasama. Yung ICT na yon, may portion doon ng data center. Yung data center na yon, nakaturo ngayon kay Data Center Management Guidelines. AIMD lang yun. Meron pa tayong system administrator. Dapat na guidelines. How they manage. What's the importance? Pag umalis sila sa road, yung IMD, yung data center team, walang pangahawakan, which is yun yung nagiging problema ko ngayon. Wala akong reference document on how the ICT operates. And that's what we're trying to establish. Good kung sa mga field offices ninyo, mayroon na kayong establish. That's very kind of you at nagagawa niyo yun. But let's unify. Yung guidance po sa data center na gagamitin niyo sa server, yun po yung ibababa na. I-share ko sa inyo. Hindi pala share kahapon. Itong, okay sir, going back, itong mga focus area ba natin ay permanent focus area natin? That must be included in the operations manual? Parang sa nabanggit nila sa PMO, they rotate. Pwede tayo mag-rotate. So, pwedeng mapalitan or mabago, madagdagan, ma-revise yung ating ops Kasi manual? focus nyo lang naman yun eh. Pero pagdating nyo sa field office ninyo, lahat yan sa inyo. Sige, anyway, I think na-assign naman na sa akin ang paggawa. Yun nga sir, ma'am. As to the content and what should be the content of that operations manual, definitely I will be seeking guidance from other members of the team. With Ma'am Ja. Hey, thank you Ma'am Ja. And siguro ikama natin si Sir C. Yun. Kasi his expertise when it comes to network. Sir, yung network, yung infra. Hindi nag-usap na tayo. Hindi na isa. Okay. So tatlo sila. Okay, next. Yan, activity. Si Sir, nandiyan na si Sir. Sir, ano oras na po? 10:18. 10:18. Okay. Siguro i-finalize nila natin itong activities natin. Then we can discuss na lang yung iba sa online. Ma'am, pwede mo si Sir Taki.
Wala siya pa. Pero, let's have a quick run through lang nung ating quarter 1. Expect natin na by January, kaya ba? Guys, kaya ba yung output natin is meron na kayong hawak na inventory ng lahat ng ICT assets? Hindi kayo magkakandak ng ng inventory. Dapat may visibility lang kayo dun sa inventory nila. So, ibig sabihin, meron na kayong inventory ng network, IS, yung basically yung focus area ninyo. Regarding pala sa lahat ng areas for asset inventory po, is how can we address this? Kasi I've always addressed this to the process owner regarding their inventory. Pero at some point kasi hindi ako makakuha ng exact numbers, exact data sa mga nila. I mean, I do not know dahil senior sila or yung mga ganun mga scenario. I've always been addressing this kind of issues. Sir. Kasi ganito, kasi tayo diba, ang compliance, tayo yung last na magre-report. So, nasa atin yung mga tayo gagawa ng report. So, if hindi sila magsasubmit, so tayo pa rin yung problema. So, actually, last, I've started since nung pumasok ako sa ICTMS. Actually, I've been addressing these staff sa mga branch owners to submit their inventory. Pero ang problema doon is may sinasubmit man sila, pero outdated. Meron din silang hindi mga sinasama kasi sabi nila, ito lang. Parang limited lang yung nila. I do not know kung limited lang yung oras nila or limited lang yung kagustuhan nila to comply with the requirements. So, ayaw ko naman pabida-bida kasi bago lang ako. Yes, yun yung totoo. Kahit dito pabida-bida. Ayun yung mahirap. Kasi until now, kasi 6 months na tayo, 5 months na tayo, di ba? Tapos hindi, wala pa rin tayong exact reports. Walang umuusad. So, andito pa rin tayo. So, yun yung problema. Bakit until now, it's been 5 months, pero andito pa rin tayo, nakatenga. Parang gano'n. Actually, it's a 5 months eh. Ah, Kaya 5 months. may nakita akong figure nung nakaraan, natuwa na ako. It's for me, nung nag-join ako ng 2023, it's 1 year na. 1 year, wala akong makitang inventory. Yes. Pero nung nakita ko sa inyo na, oops, identified na nila, at least may pagsisimulan na kayo. Pero, again, mahirap talaga siya. Then, actually, isa din sir, yung bang, yung effectivity ng yung effectiveness ng memorandum. Kasi nakadalawang memorandum na tayo sa MFA, pero wala pa rin nangyayari. Parang nagiging useless yung memorandum signed by RD, signed by AXEC, tapos hindi nasusunod yung deadlines. How can we address it, sir? Non-renewal. Legit, non-renewal. Di ba nung first day natin, meron ng non-renewal? Because of that complacent sa trabaho. Especially we are in the IT. But let's discuss this one internally. And for now, ang pinaka-focus ko is to seek guidance from our resource person para ano ba yung mga activity na sa tingin natin is or sa tingin ni Sir is makakatulong sa tingin natin para at least mas ma-appreciate tayo ng DSWD when it comes to ICT na okay, may nag-exist pala sila, meron palang output. Sir? Yeah, if the moments to digest. Okay. You get risk assessment by February. Ano ba yan? February 28, that's the target, that's the end? So dapat by February 28 completed na siya? Yes, sir. Okay. And then, ano itong alignment? With the data center server, what do you mean by this? We have them this MDCB na check na. So, they will replicate this to mga offices. Which one? The procedures? The whole MDCB physical assets in the data center. The data?
the MDCB data center access, the data center. Okay. And then implementation by April, May. Merong ano eh, ADAS na ano, property officer. Yung ano yung support mo. Bakit na the location lang. Ano ang scope ng So, hindi ko na alam kung sino yung siya pa rin kasi yung pinupunta. Pero parang mapapasok din. Parang hindi mo na yung government. Pero ito is yung Doon ay mas na hindi nawala ka sa Nagaling sa mga sino. Mga nire-report kasi na. nire-rely nila. yung problema ko lang, paano ba yung sayang ng tapos yung asset. Kasi sobrang laki nyo ng drop. Ayun sa inyo. Central office mo. Tapos yung Alin ang mas marami? Sayang. yung ilan doon. Mas mati yung reflection. Sabi nyo kung yung Yung external kasi ako ng external nila. kasi may mga laptop sa Yung expansion. Tapos yung okay, guys. Initially, This plan is workable. No, it follows the PDCA approach. Plan tayo, and then implementation which is due on quarter 2, and then check on quarter 3. So this is doable. This is realistic. Give me a copy. Lalagay ko na lang yung mga finer details. Yeah. So this is a good start. ngayon guys, kayo may gusto kayong ilagay sa quarter 2. Wala tayong ginagawa sa quarter. Actually, marami tayong gagawin sa quarter 2. Sa akin sir, yung pag-visit ng audit. Ang visit natin is nasa quarter 3. Yan na yung cross. Kasi ito yung preparation nito. Quarter 2 is the preparation, implementation. Cross audit na tayo niyan third quarter. Na ano na Cross kami dyan? audit na lang. Cross audit tayo sa third quarter. Nakapacitate na kami dyan, sir, how to audit. Yun yung hini-request ngayon ni Sir Richard to give us the details so that we can input yung mga workshops natin. Definitely, ipupush natin yung Phase 1, conduct of risk assessment network and infrastructure workshop by February 28. By the end of February 28, dapat meron tayo workshop na. Ngayon, sinong mag-handle ng activity proposal? Sir, there's the kind of number Yes, pero network na. Focus na siya sa network. Bakit? I-prepare na namin kayo for the network upgrades. At least, ano nangyayari kasi ngayon, nandiyan yung infrastructure. Saka na sila nagkakanda. Nagkataon, next January, they have the network upgrade upgrade in network and infrastructure. So magpo-procure na sila lahat. Gawin na kagad natin. Para sa document nilang gagawin network management, ito na yung risk management ninyo. Hindi mo tayo magagawa eh. Pupuan na natin sila. Tuturuan na sila how to do that. So kung alam niyo nung gawin, may tatransfer niyo yung pag-budget sa field office. Sir, ano ka? Pero saan yung venue natin? At least, 2. Normally tayong 2. Palawan, Balato. Panog po ito ha, ito ang pinakamagandang part natin. Recorded na. Record noted. Ano yung sinabi niyo may ayaw siya? Ayaw sa Boracay. Pero may sinabi siyang Mag Surigao. Hindi ko pipirmahan yan, sabi niya. Kaya yung sabi niya Surigao yata. Surigao. 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 Kaya na talaga siya. Sana, 31.
Hindi ko sinipirmahan yan, sabi niya. Pero pagka sumigaw at katikla, pwede lang. Sumigaw ako at katikla. Hapon? Pero meron pa sa iba. Yun yung sabi ko. Bawal kasi. Tawi-tawi ako. Sabi ko, Sarap yun. So, Zamboanga po. in-review, ano tayo? Dapat mga island. Hindi island. Kapag mga yun, basta ang gagawin nun ni Sir is, prepare niya yung document, yung content, na focus sa network, conduct risk assessment for the network infrastructure, and infrastructure. Bigay niyo siguro Sir, blank mo na lang. Kasi, pag sinisend natin kayo, tingnan nung imputation nun eh, kung ilan ang facts natin, ilan ang RP natin. Ay sir, coordinate din natin yung sir, bumaba din ang sir. Ay sir, bumaba din tayo ng first batch ng certificate. Sir, mapa-coordinate po sa inyo Sir Joker. Siya po kasing gagawin ng proposal. And target natin ma-reach yung albay. Ano yan, sir? Kahit siguro kayo na Project proposal, sir, yan. or next week. Itong phase End 1. of the year. Phase 1 and yung sa Feb 28 na workshop. Yeah po. By the end of the year, yung activity proposal, mailabas. Sir, yung by the end of the year, draft or palabas na? Correct ni Sir Joker. Kung final na yun, dapat nilalakad na yun yung FO. Kaya ba? Yung magda-download pa ng budget? Wala pa. May reallocation naman ngayon. Hindi po nag-audit pa ako ang central office na ito ang nagamitin. When February ka rin makasip. So, ang tanong, sino lang, sir? Kayo ba yung may niya ako Yes. katiklan? So, Sir Kim, at saka Sir Ed. please coordinate na lang po ha. Please, wait natin Sir yung Kim. draft. Coordinate nyo kay Sir John. Okay. Next is For the venue po. information security, alignment of late type 1. Yung second activity natin, antayin natin yung bibigay ni Sir Charlie. May question ba? Meron pa yung question. So, dito tayo magkakandak ng mga assessment, inventories, trainings, implementation of controls para mapasama natin sa review na second quarter. Hindi ko na nalalagay yung output eh. Pero dapat may output. May question ko sa akin kung vendors na tayo natin na sa magawa natin. Gusto pa send ng link niya doon sa Vision GC Plus. na. That's final. Really final, sir. So, yung final sir kasi hindi na, ang inventory kasi hindi yan napa-final eh. Yes, so at least may ano tayo. 70%. Makapture nyo lahat ng inventory nyo. So, may bababa ba? Gawa ka. Gawa ka. Yes, kasi pag okay lang kasi. Hindi sir, sige gawa ka. Gagawa si sir ng memo for the submission of asset inventory. Pero maging strong kasi yung implementation natin. So, diba, yung communication natin. Para mas strong yung Baka, sir, if I may, kung sa memo na tayo, baka pwede may study nila. Pwede ko sa ano po. What should be, ano ba dapat yung ginawa, ano dapat ginagawa. Sino yung asset Pwede mo i-edit. May study ba kayo may isa? Ano yun? Okay, pwede i-suggest natin dito. Okay, di ba doon tayo sa pinagagaling tayo kung saan lahat nanggaling lahat ng mga devices natin, mga assets which is the supply office. Sa supply office. So pinagagaling natin lahat ng mga assets natin device sa supply office. Sila lahat may database po. No? So, ang problema lang kasi ngayon is inaccurate, yung outdated yung mga info nila. Nagkakaproblema din sila. So, is
CEO can address it siguro. Or kasi kami, wala rin kami power. As compliance, kahit sabihin namin, engineer, mag-request kami ito, yung ibibigay pa rin sa amin yung updated. Tapos pag sabihin naman namin na ganito kulang, ganito, baka sabihan kami na, bakit sa inyo ba yan? Yes, kayo ba gumawa niyan? So, we do not know, kasi separate, iba yung attitude, iba yung atake nila, kasi nasa taas sila, mga matataas yung positions, baka kami, COS lang kami, because of service, wala kami power, na, nasa baba lang. So, nangyayari yun, mayroong mga, ganun mga, scenario. Siguro ang gawin natin is, let's take action sa mga bagay na we have controls. Na kaya natin pa mapag-aras ngayon. So, draft a memo, address to all the recruitment head or administrators na i-provide yung asset inventory nila. Record. Huwag na muna natin programahin kung tama ba ito o mali. Kunin muna natin. Kasi 100% asset inventory sila talaga. So, Yeah. So kung may January 21 yan, dapat yung asset na initial na ginagawa mo, di ba nagtatakta kayo ng mga inventories? yes, so. May visibility na kayo doon. Meron. May assessment pa kayo. Actually, inventory pa lang. Walang assessment, sir. Yung bang inventory na yun is na-communicate nyo na kay system owner na, ay bakit po ganun? Actually, yung inventory na hawak nyo is endpoint lang yun. Wala pa kayong network, wala pa kayong data center. Kasi ang gumagawa si CMT, di ba? Kasi kami is kung ano lang sinasubmit ni Ang asset gumagawa officer. ang dapat may hawak ng inventory is the data for the server, is the data center or server administrator. Oh. Kaya sila na-hire. They should have the record of that. Ah. Kunin nyo sa kanila yun. So ang memo na context natin is they will submit to the compliance officers. So, memo, lahat na siya. Yes, sir. Address natin to all. O sige po, pati po na lang po si Sir Bon yung gagawa ng memo. Hanggang bukas. Ngayon, kung hindi mag-submit, i-identify nyo rin. Kasi personally, hindi ko alam kung ilan ang switches and routers sa inyo. Kaya hirap ang network team natin kung ilan ang procure na routers na bago. So, kunin nyo yun. So pwede lang tayong gawa ng ano, sir, internal memo within rate mo? O hintayin po Hindi. hintayin ba Hindi. natin? May ano yun, question lang na ano. Is it possible to create a memo? Halimbawa, si rate mo head. For server admin, please do that. Pwede naman, Sir Bryce, siguro after nung pagbaba nung memo from ASEC, tapos tayo, mag-memo tayo each unit sa ICT. Para mas stronger yung Oo. implementation. Para may backup. Oh, yes sir, Kasi yes sir. pag, sorry, kumain lang yan. Okay lang. Next month na tayo mag-comply. Ito may deadlines na tayo sa So, okay tayo doon. Sige po, that is so noted. Kailan yung memo? By the end of the year, sana mailabas natin. Kasi Within this season, next week. Next week po. Wednesday, Friday. Friday. Sa meeting natin Friday. Wednesday. Hindi, magpasa sa Wednesday, tapos review na hanggang Friday. O, pasa ka ng Monday. Review ng Wednesday. Out ng Wednesday. Out natin ng Wednesday. Sunday pa kasi ulit ba din lang kasi pero kasi ako na after reports. May time. So, Wednesday. Kasi hindi kasi tayo basta makagawa lang agad ng memory yung 1 hour, 2 hours kasi kailangan ko pa i-analyze ng by Sige. So probably it's either Wednesday or Thursday, Friday. So, review Wednesday, out Friday. Okay. Sakto nasa ano kami, pro. Next week pro namin eh. Wow. Kami wala na siya. Sir George, question. Kaya Tuesday alis na kami. Hanggang Friday ulit. Since meron tayong exam, ano ba yung extent na pwede natin Exam, guys, asset. pwede bang ma-cancel natin yung network na access ng endpoint? Pwede ba? Kaya. Kaya yung shutdown yung computer eh. Nansok ha, hindi ninyo. Huwag yung problemahin yung implementation nun. The reason why you were given an access is because na yung software nyo. Pwede natin magagamit sir para makasunod yung hindi compliant. Kasi wala siyang trabaho dahil hindi siya makakonect sa network. Siyempre, kung connect sa ICT.
Hindi sir. Wala pa tayong current policy and guidelines for that. So kung gusto nyo mangyari yon, you should recommend policy to the team of Sir Carl. Pag nilabas na yung policy and guidelines, the SOC, outside na sa atin yun, hindi na natin yung scope. Kaya lang kayo binigyan ng access sa Exaya kasi may compliance doon. Particular for 27001. Yun yung aaralin ninyo. May tuturo ng SOC team. So, asset, guys, yung asset team natin, gawa kayo ng activities ninyo. The same as with the information system team, gawa kayo ng mga activities. Awareness, gawa kayo ng activities. Policy, documentation, gawa kayo ng mga activities. Pagkakalam ko, nagsabit lang ng mga ganun, is yung Janela. Hindi natin sinusunod. Gumawa na siya ng calendar eh. So kung tayo mismo hindi makasunod doon, kasi kapag wala ako sa meeting, proceed kayo. That's na lang yung papatin namin. Pero kayo kung na-expect yung activities nyo. Lumawag ito. Asset, awareness, IS. Ganyan yung sasagot. I-feed nyo muna. I-feed nyo muna kung yung paano yung strategically i-pukalit natin kung mga activities mo. For example, sa asset inventory team, may mga challenges silang gano'n. Inis daw nila paano nila i-address. Sa IS, anong challenges ng IS? IS team, information security, information system na inventory. Challenges na yung pag-identify nila. Again, work with IS. Hindi nyo malalaman kung inactive or active hanggang hindi natin nakikita yung figure ko lang yun. So work with the ISSP. So kailan natin makukuha yung visibility natin? Kailangan nyo pa ba ng additional team member para maka-move kayo dyan? So next meeting, meron kayo na respond. IS? Doon pa rin nilalagay sa monitoring. ISSP. Kasi yung ISSP, yun yung temporary DICT. Sa awareness team, safety awareness team, gumawa kayo ng isang plan for the whole year until December 2025. I-highlight nyo rin yung Cybersecurity Awareness Month na October. Then ano yung dapat i-discuss on this each? Saka nyo i-present sa team. Including na student niya, nagkaanin na. Pagtulungan nyo yun. 1 year plan ha. Ano ba strategy Di ba? every month kayo magkakandak? Ano ba yan? Infographics ba yan? So, specific. Then go to the details. Should be also be coordinated RCS. RCS o Para ano? sila pagawin nyo. Yan nyo lang, laban nyo lang. Guys, kailangan namin ito. Lalatag nila. Coordinate lang. Then policy. Wala ako next week. Anong strategy natin sa mga policies? Ayos naman yung Gusto sana namin, ito sama lang doon. kahit ng vision guidance utos. Central office. Try kong kausapin yung Pwede ba namin kita aming tayo? CISO para i-share ko na lang sa inyo yung mga plan namin. Or Pwede bang Mas mag-impact na lang kami. ito, hingi namin ito Try ko rin gumawa ng ano ng calendar. from central office. Answer. Pwede bang lumipad kayo sa central office one of this day? Oh wait, yun yung trabaho nyo. Meron bang kayong ganoong repository
laboratory, library, or... May silent power. So, kung kailangan nyo lumabas sa central office para mapalabas yun, I assure help. So, okay ba sa inyo na Pero gusto ko yung point ni Sir Jules na parang good start yung meron tayo mga areas. Nag-base na doon sa identifying place. Kasi kasi pwede yung gawin natin is, pero pwede nyo siyang gawin online eh. Pero pag ginawa nyo siyang online, hindi kayo saseryosohin ng memo kasi yun. At yan, dahil sa office. Pero anong Ay, nag-usapan? Westminster card. Chichester card. Ano nag-usapan? Baka meron siya. Kasi karamihan ng policy, memo lang. May repository siya. Ah, okay. Pero, let's help him out na mga information. Check nyo may card. Yung repository. Kahit viewing access na. So, ganito mong nagawin niyo. Strategize nila kung ano yung gusto yung mangyari. Ano yung target natin. Then, kung ano yung kailangan sa central office. Kasi tayo mo dyan. So, gawa kayo ng plano sa asset, gawa kayo ng plano sa IS, gawa kayo ng plano sa awareness, gawa kayo ng plano sa policies. Then, ibigay natin sa mga respective process or asset owner. For the awareness, that will fall sa mga cybersecurity officers. For the IS, that will fall sa ISSP profile. For the policies, that will fall sa data protection team. For the asset, that will fall sa security operations center team, IMD infrastructure, that will include server, Gmail, hands lab, system administrator, so make a plan. Para yung January, ma-achieve natin. So, ngayon, ang tanong, kailan nyo siya kaya present? Yung, for example, yung strategy ninyo, kailan nyo siya present sa team? Target date. Inahin namin kayo kasi kayo ang January 10. January. Baka pwedeng ano, sir. Wala po na-capture lahat yung natin, essential natin. Yung binigay ni Louis PMO training, kasi binigay ko na 20, yung Gantt chart, baka pwede yung Gantt chart natin. Lahat ng mga deliverables, task owner, kaya ba nung document, pero hindi ba masasabihan yung progress? Gagawin ng documenter. Pero, sino ba pwede sa studio? Para pag pinag-set natin. Sabi niya, nakatayo sa harapan ko sa sir. Need ba na ano? Tanong ng CSO namin. Need ba talaga na monthly yung activity? Sino nakatin ng Gantt chart? O sino may ano sa Gantt chart? Kasi sir, can you take that? Consolidate natin lahat ng commitments ng Gantt chart natin. Okay. Sige daw. Hindi naman kinakailangan malaking activity. So, No? kailan sir namin ma-receive yung draft? Hindi naman ano na parang every month magkakanta kayo ng workshop. Hindi naman ganun. Oo nga, kaya nga. Parang kailangan natin ng awareness. Like pwede naman weekly dissemination of cybersecurity awareness during So, yun. during flag raising ceremony ganun. Or advisory. So, dalawa kayo. Sir, Ted, tsaka si Sir Ian, Gantt chart. Then, submission ng asset inventory.
Plan. Plan lang, no? Plan. Guys, plan lang yung ipipresent ninyo, ha? Plan. Pero big sa sa'yo, di ba? Mahirap mabakas ng policy, sir. So, mahirap. We have cybersecurity policy. Parang topics lang naman ang kailangan na. Guidelines. Doon sa awareness Actually, natin. gumawa na kami actually ni Sir ay hindi lang namin na-present pa sa PA. Pero, yung asset, di ba pasto yun? Pero parang mababago to. Kasi Yung sa inyo? wala dito I mean, yung after Christmas, di ba yung MFA namin nasa baba. So dapat maunahan sila dito. Baka pwede natin i-share yan. Para ma-adapt. Ayan, March yung namin sa MFA. Pero siguro ilipat na lang natin. Kaya nyo ba, guys? Next week, Friday, submit lahat ng plan ng respective area. Next week, Friday. Sa meeting po ba natin? Yung sa meeting. Hindi na, ano lang yan, Google Sheet, tapos lagyan yung focus area, then yung plan nyo ron. Strategy. Or gusto nyo siya i-discuss sa meeting? Parang hindi nila mag-alit hanggang June na. Wala pa po kayo ng quarter. We have 9 minutes left. Gusto niyo ba siya pasok na lang siya sa meeting? Or I-share na lang siguro tapos yung comments saka i-discuss sa meeting. okay. Share yung mga... Oo. Okay. So next week, presentation of the Plan. plans ng bawat team. Activities ka naman natin sa policies, draft ng policies, di ba? Yung review and drafting, yun naman sa policy arrangement, wala naman. Ganun ba? kung gano'n kasi pinamahalaga yung hindi na sa inyo. Siguro Pero, yung draft analysis. Sinasabi yan ng sir. yung hindi pa lang sa malaki na yun. Share ko to sa inyo. Sir, if the accent. Presentation ng lahat. Lahat ba ng team? ng plan, sir, no? Plan. Just to be clear. So each team will have be given 30 minutes to discuss. So 2 hours lang meeting natin. Yung report siguro, i-separate na lang natin, submit ko na lang yung reports. Focus muna tayo sa plan. Para may pagkaklaan din yung gagawa ng, may idea na yung gagawa ng manual natin. Aside pa yan, dun sa risk assessment na gagawin niyo sa server room. So medyo maraming trabaho. Kaya? Yung risk assessment naman sa server room, meron ng template doon sa MTCP. Basically, dapat yun din yung makikita ninyo sa server room ninyo. Pero meron din kasing risk na hindi applicable sa inyo. For example, meron ba sa inyo nakakapasok na insekto? Sa amin kasi very open yung meron pa punong puputulin sa inyo. Sa amin kasi may puno. Mga ganun. So, medyo titut nyo na lang yan. Kausapin nyo yung data administrators din. Okay? So, sino pwede mag-recap ng deliverables natin? Sino pa yung aware? Sige, sir. So, Sir, MFA. Sino? Sir. Sir Fernando. so balik ko lang sa mga napag-usapan natin para mabuti. MFA. Meron tayong mga first submission for this year Dalawang goals. First one po is yung risk assessment natin, which is on December, until the end of December, or this year. And then for the asset inventory po natin, meron tayo on January 31 until Yung sa risk assessment, ano yung particular focus natin? Focus sa the asset list. server po. Ito na yung kasama natin, dalawang Risk assessment for the server May po. report pala ako dito. It's on Nasa minutes. December 31 po.
And then the Sa bakit workshop na po will be maglilipat on naman tayo ng February email, may 2025, email, 28, February 28, 2025. Lilipat ng email. And the project proposal po Would, by the end of anong the year. concern natin doon? Di ba may email feed? Sorry, sir. Lahat naman, Microsoft. Workshop po natin, yung Hindi, ating po nasa ano na, conduct of the risk assessment awareness of din na the tayo. infrastructure Oo, workshop by Hindi, February tinatanong kung 2028. ilan So, tayo. the Tatlo tayo. proposed venue po or Anong kasama natin doon? venue na Sinishare ba to, kasi sir? ni Sir yung kanyang I gawa, first, may care of po ni Sir T security, and Sir Eddie, coordinated po with Sir Jobert. Tama ba? Kasi gagawin natin. So by the end of the year po yung ating pagbulong ng ating proposal, sir. Okay po. And then, Grabe yung minutes natin, wait lang. on March 20, 2025 is yung ating alignment po ng ating data center or the server rooms po. And then, next po, Ms. Ja will be the focal po or yung ating magiging focal person for the 9,000 framework po, which will be inserted po dun sa ating framework ng with the NIST and the 27,001 framework. Then, Sir Fernand po, together with Sir Jobert po, will be the one to do the TWG docs natin. And we will be also having the cross audit or magkakaroon tayo ng groups which will be composed of 3 members po. And it will be pagbabotohan ba muna po natin kung paano po tayo mag-groups or si TWG na po ang bahala? TWG na. Okay po. And the docs will be submitted po or tayo ini-expect na po ito until December 13. Operations manual po. Care of Just a clarification doon sa TWG, not necessarily nilalagay nyo na yung groupings. Lagay nyo lang lahat ng pangalan ng sino-sino yung mga security. Para we can adjust. Si Sir Glenn, kapag hindi, Sa? kapag hindi na po ba natin si Sir sa Isa mo compliance. Ano kasi siya, BPP, cyber. So, di ba po siya kasama dun sa... Hindi pa siya Glenn. Kasi Sir Glenn, ano? Sir Glenn, kung pagbalik ko ng region ba, sabihin ko yung win namin, hindi ko ito nito, okay po lang. Pero, ang implication kasi niya, sir, is pag wala kayo na-produce na compliance sa cybersecurity officer, most likely, malileft out ang CR. And that's the least we want. So, hindi pa, sir. Ano, mare-revoke, no? Malileft out. Malileft out. Parang mare-revoke. So, yun ang magiging challenge, sir. Kaya kung nakakausap ko pala din yung help team na mag-hire. Yun nga. Hindi namin alam na rin ang buo ng Okay. So, sige, mamaya, discuss natin yan. Pero, sir, hindi po. Hindi pa. Malinaw yung instruction ni ASEC, pag hindi siya CQMO, huwag niyong isali. Because there's a different domain. Pag sinabi ni Sir Jervin na si Sir ang magiging CQMO nila, they should choose either bibitawan niya sa server o bibitawan niya si compliance. Sa na. So for now, sir, huwag niyo muna siya isali. Okay po. So, the operations manual po will be drafted po care of Sir Brian with the help po of Ms. Janela. Sir Zik. Pero okay lang kahit kung isa. Hindi, sir, kasama ka talaga sa ano, nandun ka sa ilalim. Sabi. Hindi kasi kasunod ka. Hindi ako yan. Huwag kang galit. Ayan. And then po, Sir Mon will be drafting po the memo on the conduct po of the asset inventory po, which will be reviewed po on Wednesday and will be out on Friday po. Next week. Ano yung para ng operating manual natin? May dito ba yun? Wala. Sa ngayon ay wala pa, sir. Kailan nyo kaya yun? Medyo matagal. January, ma'am? Siguro ano, yung finalization niya, doon sa training natin. So, February po for the operations manual is the review na So po. may draft na ng January. Yes po. So, operations manual will be Kahit drafted December po pwede na yun. and then reviewed by February 28
on our workshop. Magano po. tayo ma'am? Mag-Jimmy tayong tatlo. Finalization na siguro. Dapat before. Dapat after nun, ay hindi. Before that, nakagawa. Usually, ang ginagawa natin sa workshop is yung mga development ng mga ganyang documents. So, isama natin dito sa ano. Yeah. Sige, sige. So, tama po. Review tayo and inputs na po dito, no? February 28. Okay po. And then, gun chart po natin, Sir of Police Sir Eddie and Sir Ian. Wala pa tayo, Sir, ano nito? Datay po. Naka-dependent sila kayo sa vision ng ano, mga activities. Okay po. And the other, each team po will be presenting the plan. So, ito na po yung pagkagalingan ng gun chart po nila, Sir Ed. Sir Ed po. So, the presentation will be next week. Friday na po ba ito, Sir? Yeah. Okay po. Friday, each team will present a 30-minute presentation of plans for the whole year, CY 2025 po. Yan lang, Sir. Nakapture. So, any comments? Suggestion? Ma'am, pwede ba mag-picture? Okay lang ma'am, maintindihan ko. This asset, by, anong last, server, yun yung unang-unang concern natin kanina. Ano yung last day ng December? Last week. Anong date yun? 27 ang may pass. 30 is holiday. Ay, oo, 30 alis. So 27 yung last, parang last day. Pakinote, ang deadline ng risk management, lahat ng na-mention na by the end of the year. Pag sinabing by the end of the year ang commitment, it is December 20. 26 to 37, sir. 10, 30, 31. Oo, hanggang 27 na tayo. Hanggang 10 of the year. Okay. So yung risk assessment, hanggang December 20. 27. Yes, sir. Sige, okay lang naman. 27 daw. Okay. So, any deliverables ng term is by the end of the year, it's December 27. Okay? Signatory of the risk assessment will be your process owner. For us, Sir Ron. Hindi. Hindi pa. Si administrator at saka si Rick Mohit. Si Rick Mohit kasi gagawa yan ng memo dapat. Attached po ba yung ano dito, sir? Yung memo? Ha? Yung memo. Wait lang ha. May Check ko lang yung asset inventory na. Malapit natin yung presentation ni sir. Sabi niyo. Tanong natin. Sir, isa-send ko na. Sige pa. Gagawin ko. Ma'am, yung presentation ni sir kahapon. Ay, sige po, hihingin na. Sige. Thank you. Kailangan natin yun. Yeah. Yung speech kaya nila, pwede makuha? Nakapag-prepare na kayo? Yung speeches nila? Ni Sir Asik at si Sir Director? May copy ka? Ay, sige, sige. Parang dami natin gagawin sa December Wala magbabakasyon. Share ko sa inyo to. Ito yung pagkasihan ninyo nung server rooms. Ito yung pinresent natin. Ito yung send opening niya. Ano yan, sir? Yung? Server room. Sa data center yan. Regional, yeah, ma'am. Hanggang RD. Yeah. So, process owner,
asset owner, head, then RD. Then share ko na rin sa inyo. Yung memo mo? Ano yun? Ano yun? Okay na? Gagawin. Share ko ngayon. Grabe, dami natin gagawin ah. Any more Parang hindi ko na alam question? ano yung unahin. Magkikisters party pa kami. Kaya nga eh. Kaya Monday magmi-meeting, makiki-meet na ako dun sa ano. Ano pang kailangan ano? Parang mag-send natin. Prepared by CQMO, conform. Ay, hindi tayo prepare. Parang yun. Kasi visibility lang yung inventory na tinutulungan natin. Prepared by Para sa ano eh. data center or server administrator. Reviewed by ICTMS head. Approved by or recommended approval. Ha? Paano ba set up sa as long as ang approval is si RD, okay tayo. Pero, hindi. Kasi hindi kayo ba ni RD nang hindi naka-stand kayo siya by Kami kasi ginagawa reviewed by selection, reviewed by recommending approval by PPG, and then approved sa provider. May standard guide mo na kasi memorandum. May standard sa form, kung ano lang yung signatories na andun. Pero di ba alam ka lang natin yung standard sa Sa inventory? 004 yung memorandum. Sa inventory ba yan? Hindi, memorandum lang talaga sir. Kasi pag may-memo ka, may standard kasi na ano. Pero kailangan ko rin yung memorandum yung report. Endorsement na ako. Oo, may endorsement kasi may Kasi sa risk assessment natin, risk assessment ang nag-uusapan o inventory? Yung risk. Ang nag-prepare nun, ako pala. Reviewed by, recommended by Director CJ and Ask Julius. Up to Ask Julius. So, pinakita ko inventory kasi akala ko inventory. So kayo, ganun din. Pero meron pa kayong division chief na pinagdaanan? Yes. Wala kasi yung division chief sa Kasi ang gawa namin sir, ang nag-prepare is divisions ng RD kasi ang class na signatory at dadaan siya ang division pero hindi talaga sa kasi ikaw sa dapat kayo mag-reflect. prepared by no one. Actually, tayo ang gagawa, pero hindi, wala tayong pangalan dito. Si Head ang nakapangalan. Pero sila, Prepared by, reviewed by your head, recommended by chief, approved by RD. Prepared by Yun na lang. Hindi, ganun na lang gusto ko na. Ano yung report, tapos si head, si chief. Ayun, pipirma na lang siya doon sa risk assessment, baka pag dapat sa inyo yun. Kasi at the end of the day, yun din yung hanapin sa inyo. Hindi mo yun. Okay? So, Sa side namin kasi wala pa kami decision. Kasi separate naman sa planning. Under ORD na kami direct. Di diretso na sir. Wag. Oo. Wala nang rin. Kami rin. Ang ORD, Ay, oo, kasi pero wala na kami sa planning. Separate naman. ORD direct. Division ata. OFD na tayo, di ba? OFD na rin naman. Hindi ko alam nung. Kaso wala pang memo. Ayun na lang. pero sa inyo, paano yan yun? Kasi ang head namin, ma'am, ay sir, yung ano na rin, parang, actually, division chief siya. This is the attorney ni ko ba? Diba sir? Division chief siya, HRR. So, Kasi, umalis na kami sa office ng PPG. Sige, pag-usapan natin yan during our snack. For now, picture na muna tayo. Picture muna tayo. Ito, last. Sige ba? Last. Pero wala. EM, tsaka na
Ay, sige, wait lang. Mag-closing yung ating ano. Nasaan siya? Lang sir, tawagin ko ulit. Yung gagawin natin, ano? Madami. Per FO yun, di ba? Hindi, ibig sabihin dun sa... Hindi, akala ko consolidated eh. May consolidated. Hindi kasi yung ginagawa kasi natin cybersecurity awareness for our own field office lang. A round of applause for Sir George and of course for everyone because you have provided also your input for the productivity of this activity. To formally close our program, let me call Mr. Eldesal Gogo. Okay, Mr. Gogo. Para. Okay. Oh, dami camera, oh. Babasahin ko. Good morning sa lahat. So, as we wrap up today's activity, the 4A want to extend our deepest gratitude to everyone for actively participating in this collaboration. So, compliance is the cornerstone of our operations. Ensuring that we maintain the highest standards of accountability, transparency, and integrity. Today's discussion and engagement, Mark, have not only reinforced our understanding towards critical regulations we adhere, but also highlighted the collective commitment of the individuals. Let us continue to work together, applying what we have learned in our activities. And thank you once again for all the supports and make this activity a success. Thank you po. Thank you so much, Sir Gogo. Anything else po? May concerns po ba tayo before we proceed to the photo opportunity? Meron pa po, Sir George. Let us, of course, acknowledge the presence of ASEC Julius. Good morning, sir. Okay. So kung wala na po tayo concerns, just like yesterday, we'll be having the photo op. You can now arrange yourselves here in front para sa ating picture taking. Ganun po ulit, yung matatangkad sa likod. Then sa una po yung medyo hindi pinala when it comes to height. Uli na tayo. Sige po, mauna ka na, Sir Pon. Ay! Sir, so yan. Sige na po, tara na po dito. Of course, with ASEC po. Again, di po. And Sir Richard, of course. Sir Gogo, you can also join us. Right now, 7. Wow. That's a lot. For D4. Sir Gogo, Sir Gogo. Sir George. Scarlett.